Guys, meron akong i-share sa inyo. Nangyari ito November last year. Nagkaroon kami ng shooting location sa Chaong, Quezon, sa isang liblib na baryo doon. Hindi ko na babanggitin kung anong baryo kasi nakakaya naman kay Kapitan. Oo, yan. After ng pack up namin, 2 a.m. na yon, lahat ng artist ay nasa loob na ng bahay. At yung isang kasama namin babae ay nagpaiwan sa labas kasi ay kausap pa niya yung kanyang mother. So ayaw niyang maistorbo yung mga kasama niya sa loob. So sa labas niya kinausap. Maya-maya bigla siyang sumigaw, tumingin ng tulong. So ako naman to the rescue ay agad ako lumabas. Nang lumabas ako, may tinuro siya sa akin na babae nasa kalsada. So nakasuot siya ng puting damit, mahaba yung kanyang buhok at nakatakip sa mukha. Noong una, akala ko ordinaryong babae lang na gustong manood ng mga shooting ng artista. Pero nung makita ko na nakaangat sa lupa ng halos one roll yung kanyang paa, doon ko naisip na hindi siya ordinaryong tao. At yung kasama niya ay nakatayo naman sa ibabaw ng dahon ng gabi. Kaya sabi ko doon sa kasama ko, babae, tayo na sa loob. Pasok na tayo, huwag na tayong magtagal dito. So, yun lang guys. Doon kami pumasok sa loob at ako natakot siya. And then, nung pagsilip namin sa bintana ay hindi na namin nakita yung dalawang tao na yun, dalawang babae na yun na nakalutang sa hangin. Yun, kinabukasan, hindi pa kami nagkukwento pero alam na ng mga taga roon na may nagpakitang ganun sa amin dahil sabi nila doon daw ay talagang merong ganun at minsan ay nakikiraan, tinitingnan yung mga tao na mga bagong mukha sa lugar nila. Yun lang po. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gloria. 32 anyos na po ako at kasalukuyan akong nakatira dito sa Maynila. Isa po akong simpleng ina. May isa akong anak na kasalukuyang nag-aaral ng college dito sa Maynila. Hindi po madali ang buhay namin. Ako lang po kasi ang nagsusumika para makapagtapos ko siya. Wala na po ang ama niya, kaya ako na lang talaga ang kumakayod para sa kinabukasan ng anak ko. Kaya kahit anong trabaho po ang dumating sa buhay ko basta marangal at makakatulong sa pag-aaral ng anak ko, ginagawa ko po. Isang araw po may tumawag sa akin. Ang tumawag ay ang nakakatanda kong kapatid na nakatira sa Tacloban. Matagal na rin po siyang naninirahan doon. Doon na siya nagkapamilya at doon na rin siya naghanap buhay. Medyo nagulat po ako sa tawag niya dahil bihira lang talaga kaming mag-usap sa telepono. Madalas kasi ay sa chat lang kami nagkakamustahan. Bungad na tanong ng ate ko ay kung kumusta na daw ako. Sinagot ko namang okay naman ako at tinanong ko rin siya kung kumusta siya. May konting katahimikan sa linya bago siya muling nagsalita. Sabi niya maipapakiusap sana daw siya sa akin. Kinabahan ako ng konti dahil sa tono ng boses niya. Parang may mabigat siyang iniisip. Tanong ko kung bakit. Ano ba yun? Sabi ni ate, may maliit siyang boarding house sa isang tagong baryo sa Tacloban. Matagal na raw niya itong pinapatakbo at ito rin ang isa sa mga pinagkukunan nila ng kita. Pero dahil sa edad niya ngayon, nahihirapan na raw siyang asikasuhin ang lahat. May sakit na rin daw siya at bukod pa roon, may pinapaaral din siyang anak sa Maynila. College na rin daw ang pamangkin ko. Sabi ng ate ko kaya daw niya ako naisip dahil kung pwede sanang pumunta daw ako sa Tacloban at ako na muna ang mag-asikaso ng boarding house. Napaisip ako agad, hindi po biro ang lumuwas ng probinsya, lalo na't nasa Maynila na ang buhay ko. Nandito ang anak ko, nandito ang mga nakasanayan ko. Pero nang marinig ko ang sumunod na sinabi ng ate ko, lalo akong napaisip. Sabi niya hindi naman daw kalakihan ang boarding house. Pero may kita daw at sigurado daw na makakatulong sa pag-aaral ng anak ko. Sir Jupiter, ang trabaho ko lang kasi ay isang labandera. Doon lang kami umaasa pag may nagpapalaba saka lang ako nagkakapera at nakakapagbigay ng baon sa anak ko. Kaya nang marinig ko na may oportunidad na ganito parang may kumirot sa puso ko. Hindi man kalakihan ang kita basta tuloy-tuloy at maayos, malaking tulong na yun sa amin. Sabi ko sa ate ko na malayo yun. Sabi naman niyang alam niya.
Pero may matutuluyan naman daw ako doon at tutulungan daw niya ako sa umpisa hanggang sa makasanayan ko. Sinabi rin niya na tahimik lang daw ang baryo na yon, hindi matao, pero may ilang estudyante at manggagawa na naghahanap ng matitirhan, Sir Jupiter. May eskwelahan na din pala doon, di ganun kalakihan. At di ganun kadami ang nag-aaral gaya ng ibang eskwelahan, kaya may umuupa pa rin sa boarding house kasi may iba na malayo talaga ang bahay kung saan sila nag-aaral. Habang kausap ko si ate, naiisip ko na agad ang anak ko kung paano ko siya mapagtatapos, kung paano ko siya matutulungan na magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa naranasan ko. Hindi na po ako nagtagal sa pag-iisip. Sabi ko, sige ate, pupunta ako. Halos marinig ko ang ginhawa sa boses ng ate ko. Sabi niya, salamat, Gloria. Malaking tulong daw ito sa kanya. Doon po nagsimula ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, inayos ko na ang mga kailangan ko. Kinausap ko rin ang anak ko tungkol sa desisyon ko. Sa una, nag-alala siya. Sabi niya, malayo daw yun. Sagot ko naman, oo anak. Pero para rin ito sa pag-aaral mo. Hindi man siya agad nagsalita, nakita ko sa mukha niya na naiintindihan niya ang dahilan ko. Pagdating ng araw ng biyahe ko papuntang Tacloban, mabigat man ang pakiramdam ko na iiwan ko muna ang anak ko sa Maynila, pinatatag ko ang loob ko. Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa kanya. Pagdating ko sa Tacloban, sinalubong ako ng ate ko. Halatang tumanda na talaga siya kumpara noong huli kaming nagkita. Doon ko rin unang narinig ang tungkol sa dating landlady ng boarding house. Habang papunta kami sa baryo kung saan naroon ang boarding house, ikinuwento ng ate ko ang tungkol dito. Sabi niya bago daw ako magiging landlady noon, may nauna na daw sa akin. Napatingin ako kay ate at sabi ko talaga? Sagot naman ni ate, oo daw. Matagal din daw na naging landlady ang nauna doon. Hindi ko pa alam noon kung sino siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Basta ang alam ko lang may nag-asikaso na ng boarding house na yon bago ako. Hindi ko rin gaanong pinansin yun noong una. Ang nasa isip ko lang talaga ay paano ko gagampanan ang bagong responsibilidad na ibinigay sa akin. Nagsimula ang unang gabi ko sa boarding house ng ate ko. Doon ko unang naramdaman na parang may kakaiba sa lugar na yon. Tahimik ang baryo. Sobrang tahimik. Yung tipong kapag sumapit na ang gabi parang halos wala ka nang maririnig, kundi hangin lang at mga kuliglig. Ang boarding house naman po ay hindi kalakihan. Lumang bahay siya na ginawang paupahan. 2 palapag. Kahoy ang karamihan ng bahagi. Kapag naglalakad ka sa sahig, rinig na rinig. At noong gabing yon, kakaunti lang ang boarders. May 2 estudyante at isang lalaki na nagtatrabaho sa pier. Pagkatapos naming maghapunan, nagkanya-kanya na rin sila ng pasok sa kwarto nila. Ako naman, naiwan sa sala. Inaayos ko pa ang ilang gamit na iniwan ng ate ko. Bandang 11:00 na siguro ng gabi noon nang marinig ko ang unang kakaibang tunog. May narinig akong yabag sa taas. Akala ko noong una, isa lang sa mga boarder na bumaba para uminom ng tubig o mag-CR. Pero napansin ko po agad na parang mabagal ang lakad, parang may hinihila. Ganon ang tunog ng mga hakbang. Huminto ako sa pag-aayos ng gamit at napatingala sa kisame. Sabi ko sa sarili ko, may gising pa ba sa ganitong oras? Hindi ko muna pinansin. Baka nga may gising lang sa kanila, pero ilang minuto ang lumipas. Narinig ko ulit. Parang may naglalakad sa itaas na bahagi ng bahay. Ang kakaiba lang, Sir Jupiter, alam ko kung ilan ang boarders ko. At lahat sila ay may kanya-kanyang kwarto. At sa oras na yun, sigurado akong tulog na silang lahat. Sinubukan kong akyatin ang hagdan para silipin. Habang umaakyat ako, rinig ko ang tunog. Bawat hakbang ko sa kahoy na hagdan.
Pagdating ko sa taas, bigla pong tumigil ang mga yabag. Tahimik, sobrang tahimik. Tinignan ko isa-isa ang mga pinto ng kwarto. Sarado lahat at wala akong narinig kahit anong galaw mula sa loob. Doon po ako unang kinilabutan. Pero ang hindi ko alam noon, Sir Jupiter, yun palang pala ang simula. Dahil makalipas ang ilang segundo may narinig akong mahinang boses sa may dulo ng pasilyo. Boses ng isang babae. Mahina lang, parang bulong. At ang sabi nito, akala ko may bagong landlady na. Sir Jupiter, noong marinig ko ang boses na yon, parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko agad naigalaw ang mga paa ko. Nakatayo lang ako sa itaas ng hagdan, nakatingin sa may dulo ng pasilyo. Mahina lang po ang ilaw doon. Isang maliit na bumbilya lang ang nakasabit sa kisame kaya medyo madilim. Napaisip ako kung may isa pang tao sa boarding house na hindi ko alam. Tinawag ko ito na mahina. Hello? Wala pong sumagot. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa dulo ng pasilyo. Habang naglalakad ako, rinig na rinig ko ang tunog ng sahig sa bawat hakbang ko. Tumingin ako sa kaliwa. Tumingin ako sa kanan. Wala naman akong nakitang tao. Ang mga pinto ng kwarto ng boarders ko ay sarado lahat. Naisip ko na baka guni-guni ko lang ang narinig ko. Baka dala lang ng pagod sa biyahe. At sa dami ng iniisip ko. Kaya bumaba na lang ako ulit. Pagdating ko sa sala, napaupo ako sa lumang sofa doon. Sabi ko sa sarili ko, pagod lang siguro. Pero Sir Jupiter, kahit anong pilit kong pakalmahin ang sarili ko, may kakaibang pakiramdam talaga ako noon. Parang may nakatingin. Parang may nakamasid sa akin kahit wala akong nakikita. Hindi na rin ako nagtagal sa sala. Umakyat na rin ako sa kwarto ko para matulog. Pero hindi rin ako agad nakatulog. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Ang boarding house, ang bagong trabaho ko at siyempre, ang anak ko sa Maynila. Kinabukasan, maaga akong nagising. Narinig ko ang mga boarders na naghahanda na papasok sa school at trabaho. Nagkape kami sandali sa kusina habang nagkakwentuhan. Sinubukan kong magtanong sa kanila. Tanong ko kung may narinig ba silang naglalakad sa taas kagabi. Nagkatinginan silang tatlo. Sagot naman ng isang estudyante, wala naman daw po. Maaga nga daw po silang natulog kagabi, sabi naman ng isa. Yung lalaki naman na nagtatrabaho sa pier ay umiling lang. Sabi niya wala rin daw siyang narinig. Tumango na lang ako kahit medyo nagtataka. Kung wala silang narinig, sino yung naglalakad kagabi? Hindi ko na muna yun pinansin. Inisip ko na lang na baka talagang pagod lang ako. Lumipas ang ilang araw, Sir Jupiter, unti-unti kong nakilala ang baryo. Tahimik talaga ang lugar. May maliit na tindahan sa kanto. May simbahan na mga 10 minutong lakad mula sa boarding house. At karamihan sa mga tao doon, magkakilala. Minsan pumupunta ako sa tindahan para bumili ng mga kailangan sa bahay. Doon ko unang narinig ang tungkol sa dating landlady ng boarding house. May isang matandang babae na madalas nakaupo sa harap ng tindahan. Mahilig siyang makipagkwentuhan. Isang araw tinanong niya ako kung ako daw ba yung bagong landlady doon sa lumang boarding house. Sinagot ko naman siyang tama po. Napatingin siya sa akin na matagal. Parang may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan. Sabi niya mabait daw yung dating landlady doon. Matagal din daw nagbantay sa boarding house na yon. Kaya naging interesado ako. Tanong ko ano ang nangyari sa landlady. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa paligid bago niya sabihing bigla na lang daw nawala. Mahina niyang dagdag, parang isang araw daw, hindi na lang siya nakita ng mga tao. Kinabahan ako ng kaunti. Tinanong ko kung lumipat ba.
Umiling ang matanda. Hindi rin daw sigurado ang mga tao. Ang sabi daw ng iba, umalis daw. Pero may mga nagsasabi rin na may kakaiba daw nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naalala ko ang boses na narinig ko noong unang gabi ko sa boarding house. Napansin ko rin ang matanda na parang may gusto pa siyang sabihin pero nag-aalangan siya. Napailing ako sa sarili ko. Ayoko munang mag-isip ng kung ano-ano. Marami na rin kasi akong iniisip noon. Hindi lang ang boarding house, pati ang buhay ko sa Maynila. Bumalik na rin ako kaagad pagkarating ko sa boarding house. Tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang hangin sa labas at ang langit-ngit ng kahoy. Pag naaalala ko nga ang anak ko na pinapaaral ko sa Maynila, doon ko naiisip kailangan kong kumapit sa trabahong ito. Kahit ano pa ang mangyari. Kahit may kakaibang pangyayari sa boarding house na ito. Kailangan kong tiisin para sa anak ko. Kinagabihan habang nasa sala nga ako nakaupo sa harap ng mesa at nagbibilang ng pera, inaayos ko kung magkano ang ipapadala ko sa anak ko sa Maynila. Nakakabingi ang katahimikan. Ang mga boarders ko ay nasa mga kwarto na nila. Sanay na rin kasi sila na maagang matulog dahil may pasok kinabukasan. Maya-maya, nakarinig na naman ako ng parang naglalakad kagaya ng unang araw ko sa boarding house. Mas malinaw ko na siyang naririnig ngayon, parang paikot-ikot lang sa itaas ng bahay. Napaisip tuloy ako kung aakyatin ko ba ulit. Pero Sir Jupiter, sa totoo lang, kinakabahan na talaga ako noon. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kung anong nagsasabi sa loob ko na wag akong umakyat. Pero naisip ko rin ang mga boarders ko. Baka may nangyayari sa kanila sa taas at hindi ko alam. Kaya kahit kinakabahan ako, tumayo ako mula sa aking higaan. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa hagdan. Habang papalapit ako sa hagdan, mas lumalakas ang tunog ng mga hakbang. Parang nasa mismong itaas lang ng hagdan. Huminga ako ng malalim bago ako umakyat. Habang umakyat ako, parang biglang tumigil ang mga yabag. Sobrang tahimik. Pagdating ko sa itaas, tumingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang itsura ng lugar. Mahina ang ilaw ng bumbilya. Sarado ang mga pinto ng kwarto. Tahimik ang buong itaas ng bahay. Lumapit ako sa unang kwarto. Mahina kong kinatok. Nagtanong ako kung may gising pa ba? Pero walang sumagot. Sinubukan kong silipin sa maliit na butas ng pinto. Nakita ko ang border ko na tulog na tulog. Ganun din sa pangalawang kwarto. At sa pangatlo, lahat sila ay tulog. Kaya napalunok ako. Kung tulog silang lahat, sino ang naglalakad kanina? Habang nag-iisip ako, bigla akong may napansin. Sa dulo ng pasilyo sa itaas ng bahay may isang pinto na bahagyang nakabukas. Napakunot ang noo ko. Sigurado akong isinara ko lahat ng pinto doon bago ako bumaba kanina. Dahan-dahan akong naglakad papunta roon. Habang lumalapit ako, parang lalo akong kinakabahan. Hindi ko rin alam kung bakit. Bago ko itulak, parang may umiiyak sa loob ng kwarto na yun. Di lang isa, parang may pinaglalamayan, lalo na sa tono ng pag-iyak nila. Sobra akong nagtataka at doon ko naramdaman ang matinding takot. Kahit nagtataka at natatakot dahil sa mga nangyari at naririnig ay pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Pagdating ko sa harap ng pinto, marahan ko itong tinulak. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nagulat ako dahil wala naman akong naririnig na umiiyak gaya ng narinig ko bago ko itulak ang pinto. Nang mabuksan ko nga ito, madilim ang loob ng kwarto. Halos wala akong makita. Hinila ko ang tali ng ilaw. Pagkabukas ng ilaw, bigla akong napaatras. May kabaong sa loob ng kwarto. Lumang kabaong na kahoy. Nasa gitna mismo ng kwarto. Parang pinaglalamayan. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit may kabaong doon.
Sigurado akong wala iyon nung dumating ako sa boarding house. Wala ring sinabi ang ate ko tungkol doon. Lumapit ako ng kaunti. Habang papalapit ako, napansin ko na parang may amoy ang kwarto. Hindi ko may paliwanag, parang amoy lumang kahoy na matagal nang nakasara. Napatingin ako sa kabaong. Sarado ito, pero parang may kung anong kakaiba sa pakiramdam ko habang nakatayo ako sa harap nito. Parang may nakatingin sa akin, kahit sarado ang kabaong. Bigla akong nakarinig ng mahina na tunog sa likod ko, parang may naglalakad ulit. Pero Sir Jupiter, nasa likod ko ang pinto ng kwarto at nang lingunin ko yun, wala akong nakitang tao. Bumalik ang tingin ko sa kabaong at doon ko napansin ang isang bagay na halos ikahinto ng paghinga ko. Unti-unting gumagalaw ang takip ng kabaong. Dahan-dahan itong umaangat. Parang may nagtutulak mula sa loob. Napaatras ako ng napaatras at hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. At bago pa ako makakilos, may narinig akong mahinang boses mula sa loob ng kabaong. Boses ng isang babae. Mahina at parang pagod. Sabi nito, bakit ko daw kinuha ang bahay niya? Landlady? Sir Jupiter, noong marinig ko po ang boses na yon mula sa loob ng kabaong, parang biglang nanghihina ang tuhod ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Nakatayo lang ako doon, nakatitig sa kabaong na unti-unting bumubukas ang takip. Dahan-dahan itong umaangat, parang may nagtutulak mula sa loob. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa tenga ko ang sinabi ng babae kung bakit ko daw kinuha ang bahay niya, landlady. Bigla akong napaatras, halos matumba pa nga ako sa kaba. Sabi ko, hindi ko po kinuha ito. Nauutal kong sabi kahit wala naman akong nakikita. Hindi ko alam kung bakit ako sumasagot. Siguro dahil pakiramdam ko may nakikinig. Bigla na lang huminto ang paggalaw ng kabaong. Tahimik ulit ang buong kwarto. Wala na akong narinig na boses. Wala na ring galaw. Parang walang nangyari. Pero Sir Jupiter, alam kong hindi guni-guni ang lahat ng yon dahil nakita ko mismo ang paggalaw ng kabaong. At narinig ko mismo ang boses ng babae. Hindi na ako nagtagal doon. Tumakbo ako palabas ng kwarto at halos madulas na ako pababa ng hagdan. Hindi ko na rin po pinansin kung magising man ang mga boarders ko. Pagdating ko sa sala, hinihingal ako at parang gusto kong umiyak sa takot. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakaupo lang ako sa sofa habang hawak ang rosary na dala ko. Paulit-ulit akong nagdadasal. Kinabukasan, maaga akong lumabas ng boarding house. Dumiretso ako sa tindahan sa kanto. Nandoon ulit yung matandang babae na madalas kong nakikitang nakaupo. Pagkakita niya sa akin, parang napansin niya agad na may mali. Tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin dahil para daw akong namumutla. Umupo ako sa tabi niya. Sabi ko, may itatanong sana ako sa kanya. Tinanong niya naman ako kung ano yun. Sabi ko, yung dating landlady po ng boarding house, sigurado po ba kayong nawala lang siya? Biglang natahimik ang matanda. Parang nagdadalawang isip siya kung sasagot ba. Tinanong ko ulit kung madalas ba siyang nasa itaas ng kwarto. Napatingin sa akin ng diretso ang babae. Sabi niya bakit ko daw natanong. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang nakita ko pero sa takot ko kinuwento ko rin. Sinabi ko ang tungkol sa mga yabag sa gabi. Ang boses na narinig ko at ang kabaong sa itaas na kwarto. Pagkatapos kong magsalita, matagal siyang hindi nagsalita. Tumingin lang siya sa lupa. Tapos dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Sabi niya hindi daw sana niya sasabihin ito pero ako daw ang nandyan ngayon. Kinabahan ako lalo. Tinanong ko kung ano po ang nangyari sa landlady. Mahina siyang nagsalita. Sabi niya hindi daw siya umalis. Namatay daw yung babae sa boarding house na yon. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nagtataka at kinakabahan akong nagtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ng matanda, isang gabi daw, bigla na lang hindi nakita ng mga boarders ang landlady. Hinahanap siya ng mga tao sa baryo hanggang sa may nakaamoy ng mabahong amoy sa itaas ng bahay.
Nanlamig ang katawan ko habang nakikinig. Doon daw nila nakita ang landlady sa loob ng kabaong. Parang biglang nabingi ang tenga ko. Tinanong ko kung bakit may kabaong doon. Sabi ng matanda may lumang negosyo daw dati ang pamilya ng dating landlady. Nagbebenta daw sila ng mga kabaong noon. Pero di daw niya alam kung bakit napunta sa boarding house yung kabaong. Doon daw natagpuan ang dating landlady. Patay na, mag-isa, hindi alam ng mga tao kung paano siya namatay. Ang sabi ng iba, inatake daw sa puso. Pero may mga nagsasabi rin na ilang araw daw siyang nakikita ng mga boarder na parang may kinakausap kahit mag-isa lang siya. Parang may kausap na hindi nila nakikita. Tahimik akong nakaupo habang kinikwento yun ng matanda. Tapos bigla niyang sinabi ang isang bagay na lalo akong kinilabutan. Sabi niya simula daw nang mamatay yung landlady, wala nang tumatagal sa boarding house na yan. Lahat umaalis at lahat natatakot. Tahimik lang ako. Nagtaka talaga ako kung bakit di nabanggit sa akin ng ate ko yun. Hinayaan ko na lang. Pero Sir Jupiter, ang mas mabigat na nasa isip ko noon ay hindi lang ang multo ng dating landlady, kundi ang anak ko sa Maynila. Kailangan ko ng pera para sa pag-aaral niya. Hindi ko kayang basta na lang iwan ang trabahong ito. Kaya kahit nanginginig pa ako sa takot, may isang bagay akong naisip. Kung ang dating landlady ang nagpapakita sa boarding house, ibig sabihin hindi niya tanggap na may pumalit sa kanya. At kung hindi yun maaayos, baka hindi lang takot ang maranasan ko sa bahay na yon. Sir Jupiter, matapos kong marinig ang kwento ng matandang babae tungkol sa dating landlady, hindi na talaga ako mapalagay. Habang naglalakad ako pabalik sa boarding house, pakiramdam ko mas mabigat ang bawat hakbang ko. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi niya. Doon daw nakita ang dating landlady sa loob ng kabaong. At mula noon, wala na raw landlady na tumatagal sa bahay na yon. Pagdating ko sa boarding house, tahimik ang paligid. Nakaalis na ang mga boarders ko papunta sa school at trabaho. Mag-isa na lang ako sa bahay. Pagpasok ko sa sala, napaupo ako sa silya. Napatingin ako sa kisame. Nasa itaas ang kwarto kung saan ko nakita ang kabaong kagabi. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung aakyat ba ulit ako doon o hindi. Pero may isang bagay akong naisip noon. Kung nandyan talaga ang kabaong, baka kailangan ko lang itong ipaalis. Siguro kapag wala na iyon sa bahay, titigil na rin ang lahat ng nangyayari. Yun ang naisip kong paraan. Kaya bandang hapon, nang bumalik ang lalaki kong boarder na nagtatrabaho sa pier, kinausap ko siya. Sabi ko, may ipapakiusap sana ako sa kanya. Tinanong naman ako ng boarder ko kung ano daw yun. Sabi ko may lumang kabaong kasi sa isang kwarto sa itaas. Napakunot ang noo niya at napatanong, kabaong? Sabi ko, oo. Sabi ko sa kanya, baka pwede niya akong tulungan na ilabas yun. Ipapahakot ko sana sa junk shop o ipapatapon. Sandali siyang natahimik, tapos napakamot siya sa ulo. Tanong niya kung sigurado daw po ba ako. Tinanong ko naman kung bakit. Sabi niya, wala naman daw siyang nakitang kabaong dito noon. Bigla akong napatingin sa kanya. Tinanong ko, hindi niya nakita? Umiling siya at sumagot ng hindi daw po. Mas lalo akong kinabahan. Pero sinabi ko na lang na baka hindi niya napansin. Bandang gabi umakyat kami sa itaas ng bahay. May dala kaming flashlight dahil mahina ang ilaw doon. Habang naglalakad kami sa pasilyo sa itaas, ramdam ko na naman ang kaba sa dibdib ko. Parang bumigat ang hangin. Parang may nakamasid. Huminto kami sa harap ng kwarto kung saan ko nakita ang kabaong kagabi. Sabi ko, nandito sa kwartong ito. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto.
Bumukas ito. Tinapat ng lalaki ang flashlight sa loob at doon, Sir Jupiter, parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Walang kabaong. As in, wala. Bakanteng kwarto lang ang nasa harap namin. Lumang sahig, isang bintana at alikabok sa sulok, kaya napaatras ako. Sabi ko, hindi maaari to. Sabi ko, nandun yun kagabi. Tiningnan ako ng boarder ko. Sabi niya, ate, baka daw pagod lang ako kagabi. Baka daw guni-guni ko lang. Hindi ako agad nakasagot. Sigurado akong may kabaong doon kagabi. Sigurado akong nakita ko yun at narinig ko pa ang boses ng babae. Pero sa gabing yun, wala kaming nakita. Bumaba na lang kami pagkatapos. Pero Sir Jupiter, doon pa lang nagsimula ang mas malala. Bandang hating gabi nagising ako sa malakas na katok sa pinto ng kwarto ko at tinatawag ako. Ate! Ate! Boses ito ng isa sa mga estudyante kong boarder. Agad akong bumangon at binuksan ang pinto. Pagbukas ko nakita ko siyang namumutla. Sabi niya may naririnig daw sila sa taas. Nanlaki ang mga mata ko. Tinanong ko kung ano. Parang may naglalakad daw. At hindi lang daw isa. Marami raw. Parang may mga taong naglalakad sa itaas ng bahay. At Sir Jupiter, habang kausap ko siya sa labas ng kwarto, narinig ko rin yun. Hindi na isang yabag lang. Parang may mga taong paikot-ikot sa itaas ng bahay. Nagkatinginan kami ng boarder ko. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Sabi niya, akala daw niya ako yun. Umiling ako at sinabi kong hindi. Unti-unting nagbukas sa mga pinto ng ibang kwarto, lumabas ang iba ko pang boarders. Lahat sila takot. Sabi ng isa, may naglalakad daw sa itaas. Sabi naman ng isa, akala daw niya may bagong dumating na boarder. Pero Sir Jupiter, wala naman akong bagong pinapasok na boarder. Nakatayo lang kaming lahat sa gitna ng sala. Nakikinig, paikot-ikot ang mga yabag sa taas. Parang may mga taong naglalakad sa kisame. Bigla na lang may narinig kaming malakas na kalabog mula sa taas. Parang may mabigat na bagay na nahulog. Napatingin kaming lahat sa kisame. At doon ko napansin ang isang bagay na halos ikasigaw ko sa takot. May tumutulo. Una akala ko tubig, pero nang tumulo ito sa sahig, namula ang kulay nito. Dugo. Dahan-dahang tumutulo mula sa pagitan ng mga kahoy sa kisame. Isa sa mga boarder ko ang napasigaw ng ate. At bago pa kami makagalaw, may narinig kaming pamilyar na boses mula sa itaas ng bahay. Boses ng babae, mahina pero malinaw. Sabi nito, akala daw namin makakaalis kami. Sir Jupiter, matapos naming marinig ang boses na yon mula sa itaas ng bahay, parang sabay-sabay kaming natulala. Wala ni isa sa amin ang nakapagsalita agad. Ang iba kong boarders nagsisigawan na, yung dalawang estudyante halos magkayakap na sa takot at yung lalaki naman na nagtatrabaho sa pier ay nakatitig lang sa kisame na parang hindi makapaniwala sa narinig niya at nakikita niya. Patuloy pa ring tumutulo ang pulang likido mula sa pagitan ng mga kahoy sa kisame. Unti-unti itong bumabagsak sa sahig. Pero ngayon, Sir Jupiter, hindi na lang yabag ang naririnig namin sa itaas. Parang may hinihila. Parang may babigat na bagay na kinakaladkad sa sahig. Biglang nagsalita ang isa sa mga boarders ko at ang sabi nito ay aalis na daw sila dito. Hindi ko sila masisi. Kung ako lang din ang boarder at hindi ang landlady, baka matagal na rin akong tumakbo palabas ng bahay. Maya-maya umalis na sila. Halos wala silang dalang gamit ng dahil sa takot. Halos nagmamadali silang lumabas ng boarding house kahit 10 oras na ng gabi. Hindi ko na sila napigilan. Isa-isa silang umalis. At sa loob lamang ng ilang minuto, ako na lang ulit ang naiwang mag-isa sa bahay. Tahimik, pero hindi yung normal na tahimik. Yung tahimik na parang may nag-aabang. Umupo ako sa mesa sa sala. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko.
Gusto kong umalis, gusto kong iwan ang boarding house, pero kapag ginawa ko yun, wala na akong pagkukunan ng pera para sa pag-aaral ng anak ko. Kaya sa kabila ng lahat ng nangyari, ang nasa isip ko lang palagi ay gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Pero Sir Jupiter, may sumira sa katahimikan. May narinig na naman akong mahina na bulong mula sa likod ko, malapit sa aking tenga. At ang sabi nito, hindi na daw ako makakaalis dito, bagong landlady. Sir Jupiter, nang marinig ko ang bulong na yon sa mismong likod ng tenga ko, halos tumigil ang tibok ng puso ko sa sobrang takot. Dahan-dahan akong napalingon sa likod ko pero wala akong nakita. Walang tao, walang anino, as in wala. Pero ramdam ko na may kung ano doon. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo palabas ng bahay pero parang hindi gumagalaw ang mga paa ko. Parang may kung anong pumipigil sa akin. Bigla na lang ulit akong nakarinig ng kung ano sa hagdan. Sigurado na ako ngayon may pababa sa hagdan. Mabagal ang mga hakbang, parang may hinihila na naman. Habang papalapit ang mga yabag, pakiramdam ko lalong bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. Parang nahihirapan na akong huminga. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Tumayo ako mula sa mesa. Sigaw ko na kahit nanginginig ang boses ko, hindi ko sinasadya. Hindi ko kinuha ang bahay. Kapatid ako ng may-ari nitong boarding house at si ate, pinapasok lang ako dito. Tahimik ulit ang buong bahay. Puminto ang mga yabag sa hagdan. Akala ko tapos na. Akala ko mawawala na ulit. Pero maya-maya lang narinig ko ang isang tunog na mas kinilabutan ako. Parang may pinto na dahan-dahang bumukas sa itaas. Tapos may narinig akong parang may mabigat na bagay na hinihila. Parang kahoy na kinaladkad sa sahig. At Sir Jupiter, hindi ko na kailangang hulaan kung ano yon. Alam ko na. Ang kabaong na nakita ko sa itaas ng kwarto. Unti-unti akong napaatras mula sa mesa. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong ayokong manatili sa gitna ng sala. Maya-maya, narinig ko ulit ang tunog ng hagdan. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang ibinababa sa bawat hakbang. Hindi na ako halos makahinga. Napatingin ako sa hagdan at doon ko unang nakita. May anino na gumagalaw sa itaas ng hagdan. Mahaba, parang may hinihila pababa. Unti-unti itong lumapit sa liwanag ng sala. At Sir Jupiter, doon ko nakita ang dulo ng kabaong. Lumilitaw na sa hagdan. Parang may nagtutulak dito mula sa likod. Parang may naglalakad sa likod nito pero wala akong nakikitang tao. Ang kabaong mismo ang bumababa sa hagdan. Isa pang hakbang at halos napasigaw ako. Sigaw ko, maawa po kayo. Hindi ko po alam ang nangyayari sa inyo. Huminto ang kabaong sa gitna ng hagdan. Tahimik ulit. Akala ko titigil na. Pero maya-maya biglang bumukas ang takip ng kabaong, dahan-dahan itong umangat. At mula sa loob ng kabaong narinig ko ulit ang boses ng babae, mas malinaw na at mas malapit. Hindi daw ako ang may kasalanan. Mahina nitong sabi. Napahinto ako. Sandali akong nagkaroon ng pag-asa. Pero ang sumunod niyang sinabi ang halos matumba ako sa kinatatayuan ko. Pero kailangan daw maipapalit sa kanya. Biglang lumamig ang buong katawan ko. Unti-unting gumalaw ang kabaong sa hagdan. Bumaba pa ito ng isang hakbang at Sir Jupiter, bago pa ako makatakbo, bigla kong narinig ang malakas na kalabog sa loob ng bahay. Kasunod noon, isang malakas na sigaw. At hindi ko na alam kung sigaw ko ba yun o sigaw ng babae mula sa loob ng kabaong. Sir Jupiter, matapos po ang malakas na kalabog na yon sa loob ng bahay, parang biglang nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang huling naaalala ko lang ay ang kabaong na nasa hagdan at ang boses ng babae na nagsasabing kailangan niya ng papalit sa kanya. Pagmulat ko ng mga mata ko, umaga na. Nasa sahig ako ng sala, nakahiga.
Masakit ang ulo ko at parang buong katawan ko ay nanghihina. Saglit akong natulala habang nakatingin sa kisame. Unti-unti kong naalala ang mga nangyari kagabi. Ang mga yabag, ang dugo na tumutulo sa kisame, ang kabaong na bumababa sa hagdan. Agad akong napabangon, napatingin ako sa hagdan. Tahimik ang buong bahay. Walang kabaong, walang dugo. Parang walang nangyari. Pero ramdam ko pa rin ang takot sa dibdib ko. Hindi na ako nagtagal sa loob ng bahay. Agad akong lumabas at dumiretso sa tindahan sa kanto kung saan madalas nakaupo ang matandang babae. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nakaupo tulad ng dati. Pagkakita niya sa akin, parang hindi siya nagulat. Parang may inaasahan siya. Sabi niya hindi daw ako umalis. Umupo ako sa harap niya. Sabi ko, ate, gusto ko na pong umalis. Nanginginig pa rin ang boses ko. Hindi ko na kaya doon, sabi ko. Matagal siyang tumingin sa akin tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Sabi niya kung aalis daw ako, umalis na ako habang kaya ko pa. Napatanong ako kung bakit. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa direksyon ng boarding house. Tapos sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Dahil minsan pinabayaan lang niya ang umalis. Pero kapag pinili mong manatili, unti-unti kanyang kinukuha. Nanlamig ang katawan ko sa sinabi niya. Pagtingin ko sa mukha niya, parang may gusto pa siyang sabihin pero di ko na sinubukan na tanungin. Bumalik ako sa boarding house. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinabukasan, inayos ko na agad ang mga gamit ko. Tinawagan ko si ate at nagpaalala ako na aalis na ako at babalik sa Maynila. Nagtataka siya at nagtanong. Di ko na sinagot at binababa ko na lang ang telepono. Isinara ko ang boarding house at iniwan ko na ang lugar na yon. Bumalik ako sa Maynila sa anak ko. Nung una akala ko tapos na ang lahat, sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Nagpatuloy ang buhay namin. Nakakapagpadala pa rin ako kahit papaano para sa pag-aaral ng anak ko. Pero Sir Jupiter, may isang bagay na napansin ko pagkalipas ng ilang linggo. Minsan kapag madaling araw at tahimik ang paligid, may naririnig akong pamilyar na tunog. Parang mabagal na yabag sa sahig ng bahay. At isang gabi habang nakahiga ako at pilit na pinapapikit ang mga mata ko, may narinig akong mahina na bulong. Parehong boses na narinig ko sa boarding house. Ang sabi nito, hindi naman daw ako ang may kasalanan. Sandali akong napahinga. Akala ko hanggang doon lang. Pero may kasunod pa. Mahina at malapit sa tenga ko. Pero hindi ka pa rin nakakatakas. Bagong landlady. Sir Jupiter, pagkatapos kong marinig ulit ang bulong na yon sa Maynila, akala ko babalik na naman ang lahat ng naranasan ko sa Tacloban. Ilang gabi rin po akong hindi nakatulog na maayos. Sa tuwing madaling araw, nagigising ako at pakiramdam ko may naglalakad sa loob ng bahay. Pero kapag bumabangon ako para silipin, wala naman akong nakikita. Unti-unti akong nagdasal araw-araw. Hindi ko na rin sinubukang bumalik pa sa Tacloban. Ang gusto ko na lang ay magpatuloy ang buhay namin ng anak ko ng tahimik. Hindi ko alam kung totoo bang may multo sa boarding house na yon o kung may ibang nangyari lang sa dating landlady. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ba talaga ang tunay na ikinamatay ng dating landlady. Di ko na rin inalam. Pero isang bagay ang sigurado ako, Sir Jupiter. Nakaligtas ako, hindi ko alam kung bakit ako pinayagan na umalis. Siguro dahil hindi naman talaga ako ang taong hinahanap niya. O dahil wala naman talaga akong kinalaman sa nangyari sa landlady. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil unti-unting naging maayos ang buhay namin. Oh, mga kasityo bangungot ha, huwag muna kayong alis.
may isa pa tayong kwento na tiyak kong kikilabutan kayo. Stay tuned. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alvin. 27 taong gulang na po ako at kasalukuyan akong nakatira dito sa Palawan. Sir Jupiter, hindi po madali ang naging buhay ko. Bata pa lang ako, marami na akong pinagdaanan. Pareho na pong wala ang mga magulang ko. Nauna si Papa dahil sa sakit, tapos makalipas lang ang ilang buwan, sumunod naman si Mama. Simula noon, parang bigla akong napag-isa sa buhay. Wala akong kapatid na pwedeng sandalan at wala ring malapit na kamag-anak na pwedeng tumulong. Kaya bata pa lang ako, natuto na akong dumiskarte para mabuhay. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok ko noon, naging helper sa tindahan, naging pahinante sa truck at minsan nagtrabaho pa ako sa palengke para lang may pagkain araw-araw. Hanggang sa may kakilala ako na nag-alok sa akin ng trabaho. Kailangan daw nila ng taong magdi-deliver ng karne sa mga baryo. Galing sa palengke ang mga karne tapos ihahatid sa mga tindahan o karinderya sa iba't ibang lugar. Hindi naman kalakihan ang sahod pero sapat na para sa akin. At least may regular akong pinagkakakitaan kaya tinanggap ko na rin agad ang trabaho. Araw-araw, maaga akong gumigising. Minsan 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Pupunta ako sa palengke para kunin ang mga order ng karne. Ilalagay ko yon sa likod ng maliit na sasakyan na ginagamit ko sa pagdi-deliver. Sanay na rin ako sa ganung trabaho. Kahit malalayong baryo, pinupuntahan ko. Minsan putik ang daan, minsan mabato. Pero kailangan pa rin puntahan dahil umaasa sa akin ang mga suki. Sa totoo lang, Sir Jupiter, kahit mag-isa ako sa buhay, sinubukan ko pa rin maging matatag. Lagi kong iniisip na kailangan kong magpatuloy. Kahit papaano, kailangang lumaban. Isang araw may dumating na order na medyo kakaiba. May isang baryo na hindi ko pa napupuntahan dati. Medyo malayo raw yun at hindi ko rin masyadong kilala. May isang maliit na tindahan daw doon na bagong bukas kaya gusto nilang umorder ng karne mula sa amin. Dahil ako ang naka-assign sa mga malalayong delivery, ako ang pinadala doon. Nung una, medyo nagdalawang isip pa ako. Sabi ko kasi sa sarili ko, baka mahirapan ako hanapin ang lugar. Pero sabi ng amo ko may daan naman daw papunta roon at may mga taong pwedeng pagtanungan. Kaya bandang hapon nagbiyahe na ako papunta sa baryong yon. Habang papalayo ako sa bayan, napansin kong unti-unting nagiging tahimik ang paligid. Konti ang mga bahay at mas dumadami ang mga puno sa gilid ng daan. May mga parte pa ng kalsada na parang bihira talagang daanan ng sasakyan pero tuloy pa rin ako dahil kailangan kong matapos ang delivery. May ilang tindahan pero halatang hindi ganoon kaunlad ang lugar. Hinahanap ko agad ang tindahan na may order ng karne. Nagtanong-tanong ako sa mga tao roon at itnuro naman nila kung saan. Pagdating ko sa tindahan, agad kong ibinaba ang mga karne at inayos ang bayaran. Mabait naman ang may-ari ng tindahan. Nagpasalamat pa siya dahil kahit malayo raw ang lugar nila, pinuntahan ko pa rin. Pagkatapos noon, nagpaalam na ako at naglakad pabalik sa sasakyan. Pero habang papalabas na sana ako ng baryo, napansin kong parang nag-iba ang panahon. Kanina kasi medyo maliwanag pa ang langit. Pero bigla itong dumilim. Unti-unting lumakas ang hangin at narinig ko ang mga dahon ng puno na parang humahampas sa isa't isa. Hindi ko agad pinansin noong una. Akala ko simpleng ulan lang ang darating. Pero maya-maya, may narinig akong kulog sa malayo. Tapos biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sir Jupiter, doon ko lang nalaman na may paparating palang bagyo. Hindi ko alam kung paano nangyari na hindi ko yon nabalitaan. Wala rin kasing signal sa lugar na yon kaya hindi ako nakakakuha ng balita. Sinubukan kong umalis agad gamit ang sasakyan ko.
Ang balak ko sana ay makabalik agad sa bayan bago pa lumala ang bagyo. Pero hindi pa ako nakakalayo napansin kung may mga puno na sa daan. Dahil sa lakas ng hangin, may ilang puno na tumumba at tumawid sa kalsada. Hindi na ako makadaan. Bukod doon, may sapa pa akong dinaanan kaya siguradong baha na doon. Di namang kalaliman kaya nakadaan pa rin ang sasakyan na dala ko. Dahil din sa lakas ng ulan, sigurado akong tumaas na ang tubig doon dahil sa baha. Sinubukan kong maghanap ng ibang daan pero halos pareho lang ang sitwasyon. May mga sanga at puno na nakaharang sa kalsada. Lalong lumakas ang ulan at halos wala na akong makita sa harap ng sasakyan. Doon ko naisip na parang hindi na ako makakaalis agad sa baryong yun. Para akong na-stranded sa lugar na hindi ko naman kilala. Medyo kinabahan ako noon, Sir Jupiter. Wala akong kilala sa baryong yun at hindi ko rin alam kung saan ako pwedeng magpalipas ng gabi. Hindi rin ako pwedeng matulog sa sasakyan dahil sobrang lakas ng ulan at hangin. Kaya bumaba ako ng sasakyan at tumakbo papunta sa mga bahay na malapit. Nagtanong ako kung may pwede ba akong matutuluyan kahit isang gabi lang. Karamihan sa kanila puno na raw ang bahay dahil sa mga kamag-anak na doon na rin sumilong mula sa bagyo. Habang naglalakad ako sa baryo, basang-basa na ako ng ulan. Halos wala na akong makita dahil sa dilim at lakas ng hangin. Hanggang sa may isang matandang lalaki na nagsabi sa akin na may isang boarding house daw sa dulo ng baryo. Hindi raw yung ganun kaganda pero mura lang ang bayad. Sa puntong yon, wala na akong ibang pagpipilian. Kahit anong matutuluyan basta may bubong lang at di ako mababasa, ayos na rin sa akin. Kaya tinuro niya sa akin kung saan ang boarding house na yun. Bit-bit ang maliit kong bag habang naglalakad sa maputik na daan papunta sa sinasabi niyang lugar. Hindi ko pa alam noon, Sir Jupiter, na ang simpleng paghahanap ko lang ng murang matutuluyan dahil sa bagyo ang magiging simula pala ng mga pangyayaring hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Doon nagsimula ang nakakakilabot na nangyari sa akin. Deliver sa di kilalang baryo. Habang naglalakad ako sa maputik na daan, halos wala na akong makita dahil sa lakas ng ulan. Mabuti na lang, may dala akong maliit na flashlight sa bag ko. Yun ang ginamit ko para makita ang daan papunta sa dulo ng baryo. Maya-maya may nakita akong bahay sa unahan. Baka ito yung sinasabi ng matandang lalaki na boarding house. Medyo malaki ang bahay at may ilaw pa sa loob. Napansin ko agad na maayos ang itsura ng bahay at hindi siya mukhang luma o sira. Maayos ang pintura at kahit sa labas pa lang makikita mong alaga ang lugar. Paglapit ko, lalo akong nagtaka. Kasi Sir Jupiter, boarding house lang yun, pero parang hindi naman ganun ang itsura. Para lang siyang ordinaryong bahay na malinis at tahimik. Ang sahig pa nga ay tiles. Kahit basa ang sapatos ko galing sa ulan, kita kong makintab at maayos ang sahig sa loob. Kumatok ako sa pinto. Ilang segundo akong naghintay bago ito bumukas. Isang matandang babae ang sumilip sa akin. Payat siya at medyo nakayuko ang likod. Mahaba ang buhok niya na halos puti na. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sabi ko, "Magandang gabi po. Pasensya na po kung istorbo. May nagsabi daw kasi na may boarding house daw dito. Baka pwede daw siyang makituloy kahit isang gabi lang. Na-stranded daw siya dahil sa bagyo." Hindi siya agad nagsalita. Parang matagal niya akong pinagmasdan tapos dahan-dahan siyang tumango. "May bakante pa," sabi niya sa mahina na boses. Pinapasok niya ako sa loob. Pagpasok ko, lalo akong namangha. Malinis ang buong bahay. Maayos ang mga gamit at parang hindi mo akalain na mura lang ang bayad sa ganitong lugar. Tahimik din sa loob, sobrang tahimik.
Parang wala kang maririnig kahit anong ingay maliban sa ulan sa bubong. Tinuro niya sa akin ang isang kwarto sa dulo ng hallway. May isang pinto na bahagyang nakabukas. At doon ko nakita ang bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin may paliwanag. Sa loob ng maliit na sala may nakaburol. May kabaong sa gitna ng kwarto. At sa loob nito, may bangkay. Ang mas nakakatakot pa, Sir Jupiter, parang nakatingin sa akin ang patay habang dumadaan ako. Tumayo agad ang mga balahibo ko sa katawan at nangilabot ako dahil wala namang nakalagay na picture sa labas na may burol pala. Kasi ang ibang may burol, naglalagay talaga sila ng picture para malaman na may patay sa kanila. Sir Jupiter, doon po talaga nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Tinanong ko yung matandang babae. May burol po pala, tanong ko. At sino ang patay? Mahina lang siyang sumagot. Sabi niya kamag-anak daw nila ang nakaburol at hinihintay na lang daw ang pagdating ng ibang kamag-anak bago ilibing. Tumango na lang ako kahit medyo hindi ako komportable. Hindi na rin ako nagtanong pa dahil nahihiya ako. Nakikituloy lang naman ako sa kanila. Pumasok na ako sa kwarto na ibinigay niya sa akin. Pagpasok ko, isinar ko agad ang pinto at umupo sa kama. Doon ko lang napansin na parang kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag, Sir Jupiter, pero parang may mabigat na pakiramdam sa loob ng bahay at habang sinusubukan kong magpahinga, may narinig akong mahina na tunog mula sa labas ng kwarto. Parang may naglalakad sa hallway. Kahit alam kong kaming dalawa lang ng matandang babae ang gising sa bahay na yon. Sir Jupiter, habang nakahiga ako sa kama, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, baka dala lang ng pagod at lamig. Kaya kung ano-ano ang naiisip. Pero maya-maya narinig ko ulit ang tunog. Parang may naglalakad talaga sa labas ng kwarto ko. Dahan-dahan lang ang mayabag. Parang may naglalakad sa hallway papunta sa sala kung saan nakaburol yung patay. Napaupo ako sa kama. Sa totoo lang, kinakabahan na ako noon. Pero sinubukan kong mag-isip ng normal na dahilan. Baka yung matandang babae lang yun na nag-aayos ng kung ano sa sala. Pero may isa pang bagay na gumugulo sa isip ko. Kasi Sir Jupiter, bago ako pumasok sa kwarto namin kanina, napansin ko na parang walang ibang tao sa bahay. Wala akong narinig na boses ng ibang tao kahit na may burol sa loob. Karaniwan kasi sa mga burol sa baryo, maraming tao ang nagbabantay sa patay. May nagkikwentuhan, may naglalaro ng baraha o kaya'y may nagtitimpla ng kape. Pero doon sa bahay na yun, sobrang tahimik. Parang walang nagbabantay sa nakaburol. At habang iniisip ko yun, lalo akong hindi mapalagay. Hanggang sa nagpasya akong silipin kung ano talaga ang nangyayari sa labas. Dahan-dahan akong tumayo sa kama at lumapit sa pinto. Binuksan ko yun ng kaunti lang para hindi masyadong maingay. Sumilip ako sa hallway. Madilim ang hallway pero may konting ilaw na galing sa sala. Kaya kita ko ng kaunti ang daan. Wala akong nakitang tao. Pero naririnig ko pa rin ang tunog ng yabag. Dahan-dahan. Parang may naglalakad sa loob ng sala. Mas lalo akong kinabahan noon pero sa halip na bumalik sa kama, naglakad ako palabas ng kwarto. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yon. Dahil siguro gusto ko lang maisigurado na wala naman talagang kakaiba. Habang papalapit ako sa sala, mas lumalakas ang pandinig ko ng tunog. Hanggang sa makita ko ulit ang kabaong. Nasa gitna pa rin iyon ng sala katulad ng nakita ko kanina. Pero Sir Jupiter, may napansin akong kakaiba. Yung takip ng kabaong naalala kong medyo nakasara kanina. Ngayon parang mas nakabukas na, parang may gumalaw dito.
Napahinto ako sa kinatatayuan ko at tinitigan ko yung patay sa loob. Pareho pa rin ang itsura niya, nakapikit at tahimik. Pero hindi mawala sa isip ko yung tunog ng mga yabag. Sir Jupiter, habang nakatayo ako sa tapat ng kabaong, hindi ko maalis ang tingin ko sa patay. Tahimik lang ang buong sala. Ang tanging maririnig mo lang ay ang malakas na ulan sa bubong at ang hangin na humahampas sa mga bintana. Sinubukan kong lumapit ng kaunti. Sabi ko sa sarili ko, baka mali lang ang nakita ko kanina. Baka nahanginan lang ng takip ng kabaong kaya gumalaw. Pero habang nakatitig ako sa loob, bigla kong napansin ang isang bagay. Yung kamay ng tatay parang gumagalaw. Napakurap ako agad. Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Lumapit pa ako ng konti sa kabaong. Halos nasa tabi na ako nito. Pinagmasdan kong mabuti ang kamay niya at tahimik lang ako ulit. Kaya napabuntong hininga ako. Sabi ko sa sarili ko, Alvin, pagod lang to. Kung ano-ano na naiisip mo at nakikita, pagod lang to. Pero Sir Jupiter, ilang segundo lang ang lumipas, bigla ulit gumalaw ang daliri ng patay. Dahan-dahan na para bang may buhay. Bigla akong napaatras. Ramdam ko na ang lamig sa buong katawan ko na parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Hindi ko na alam kung paano ang iisipin ko noon. Nakaburol na yung tao, ibig sabihin, patay na siya. Pero may malinaw sa mata ko na gumagalaw ang kamay niya. Habang nakatayo ako roon, may narinig akong mahina na tunog, pero may kumikis-kis na kahoy. Pagtingin ko sa kabaong, napansin ko na baka mas bumukas pa ang takip nito. Hindi na siya tulad kanina na bahagya lang nakabukas. Halos kalahati na ang nakabukas ngayon. Doon na talaga ako kinabahan ng sobra. Nanay ang tawag ko sa matandang babae pero walang sumagot. Sinubukan ko ulit magtanong at mas malakas na. Hinanap ko si nanay kung nandyan ba siya. Tahimik pa rin ang buong bahay. Parang ako lang ang tao sa loob. Habang nakatayo ako roon, bigla kong napansin ang mukha ng patay. Kanina pa nakapikit ang mga mata niya pero parang gumalaw ang talukap ng mata niya. Napaatras ako ulit. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako pabalik sa kwarto o lalabas na lang ng bahay kahit malakas ang bagyo. Pero parang hindi gumagalaw ang mga paa ko. Nanigas ang katawan ko kung saan ako nakatayo. Tinitigan ko ulit ang mukha ng patay. At doon ko nakita ang bagay na di ko akalaing pwede palang mangyari. Dahan-dahang bumukas ang mga mata niya. Diretso siyang nakatingin sa akin. Sir Jupiter, hindi ko po maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noon. Parang nanigas at nanginginig ang katawan ko sa sobrang takot. Yung mga mata niya, hindi yun tulad ng mata ng normal na tao. Parang galit, parang may gustong sabihin. Unti-unti gumalaw ang ulo niya sa loob ng kabaong. Akala ko nahihilo lang ako dahil sa pagod, pero nang titigan ko ulit, parang sinusubukan niya na talagang bumangon. Doon na ako tuluyang napaatras. Halos matumba pa ako sa sahig sa sobrang kaba. Pero bago pa ako makalaboso, may narinig akong boses sa likod ko. Mahina at malamig. Ang sabi, hindi daw ako dapat nandun. Halos tumigil ang paghinga ko nang marinig yun. Dahan-dahan akong napalingon sa likod ko, nakatayo doon ang matandang babae. Hindi ko alam kung kailan siya dumati. Hindi ko rin narinig na naglakad siya papunta sa likod ko. Ni hindi ko nga naramdaman na parating siya. Tinitigan niya ako ng matagal tapos tumingin siya sa kabaong. Pagbalik ng tingin niya sa akin, may kakaiba na sa mukha niya. Hindi na siya mukhang mabait tulad kanina. Seryoso na ang mukha niya. Pinili kong palakasin yung loob ko kahit takot na talaga ako ng mga oras na yun. Tumalikod ako, babalik na sana ako sa kwarto nang bigla kong marinig ang boses na nagsasabing, "At ngayon," sabi nito sa mabagal niyang boses, "nakita ko na rin daw kung bakit walang gustong tumuloy doon." Napalingon ulit ako sa kabaong.
At Sir Jupiter, unti-unti nang bumabangon ang patay mula sa loob nito. Parang hihimatayin ako dahil sa takot at parang kahit anong oras pwedeng bumigay ang katawan ko. Nanginginig ako at pinagpapawisan ng malamig. Parang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Hindi ako makagalaw at hindi rin ako makasigaw. Dahan-dahang umangat ang ulo ng patay. Sumunod ang balikat niya para bang may pilit na humihilik sa kanya para tumayo. Napaatras ako hanggang sa halos madikit na ako sa pader. Nanginginig kong tinanong sa matandang babae kung ano yun. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa patay na bumabangon sa kabaong, parang hindi na siya nagulat sa nangyayari. Tinititigan ko siya ng may halong pagtataka at di man lang siya nagtataka o natakot para bang alam na niya ang mangyayari. Pagkatapos ng ilang segundo saka siya nagsalita. Sabi niya hindi na daw dapat gumagalaw yun. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko nang marinig ko yun. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Mabagal ang galaw ng ulo niya na tumingin sa akin. Tahimik daw dapat siya hanggang bukas. Hanggang sa mailibing. Sabi niya. Sir Jupiter, lalo akong naguluhan sa sinabi niya. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Sa harap ko may patay na bumabangon sa kabaong at sa tabi ko naman may matandang babae na parang alam na alam kung ano ang nangyayari. Habang nag-uusap kami lalo pang umaangat ang katawan ng patay. Nakaupo na siya ngayon sa loob ng kabaong. Nakatitig lang siya sa akin. Yung mga mata niya parang may hinahanap. Bigla akong napaatras ulit. Pasigaw kong natawag si nanay at sabi ko patay na yan at bakit pa gumagalaw? Huminga ng malalim ang matandang babae at parang pagod na pagod siya. Sabi niya hindi daw siya basta patay. Tao daw siya na hindi matahimik. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Doon po sinabi ng matanda ang bagay na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Sabi nito, hindi daw dapat ako nandun ngayong gabi. Tumingin siya sa akin ng diretso. Kasi daw, may dapat pumalit. Sir Jupiter, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko nang marinig ko yun. Tanong ko habang nanginginig ang boses, ano pong pumalit? Hindi siya agad sumagot. Sa halip tumingin siya sa patay na nakaupo sa kabaong. Tuwing may namamatay daw dito sa baryo, may isang gabi daw na hindi matahimik ang patay. Isang gabi lang daw at sa gabing yun, naghahanap daw ito ng kapalit. Hindi ko agad naintindihan ang sinasabi niya, pero habang iniisip ko yun, bigla kong naalala ang sinabi ng matandang lalaki kanina sa baryo. Na may boarding house daw dito sa dulo ng baryo at mura lang ang bayad. Bigla akong kinabahan lalo. Nasabi ko kay nanay, ibig niya bang sabihin ay tumango lang siya. Sabi nito, yung mga nagiging bisita daw dito, sila ang madalas na napipili. Parang gumuho ang mundo ko noong sandaling yun. Sabi ko, kayo po ang may-ari ng boarding house. Tumango ulit siya. Sabi niya hindi daw niya ginusto. Pero matagal na daw itong nangyayari sa baryo. Sir Jupiter, habang nagsasalita siya, unti-unti nang tumatayo ang patay mula sa kabaong. Lumabas ang mga paa niya sa loob. Dahan-dahan siyang tumayo sa sahig. At habang nangyayari yun, napansin ko na diretso pa rin ang tingin niya sa akin. Parang ako ang gusto niyang lapitan. Bigla kong naalala ang sarili kong buhay. Mag-isa ako, wala akong pamilya, walang maghahanap sa akin kung sakaling mawala ako. Biglang pumasok sa isip ko ang nakakatakot na tanong. Baka ako ang napili niyang kapalit. Tinanong ko si nanay kung may paraan ba para mapigilan. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, sabi niya meron. Mabilis ko namang tinanong kung ano. Hindi agad siya sumagot. Tinitigan niya muna ako mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung kakayanin ko ba.
Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na lalo pang nagpalamig sa buong katawan ko. Sabi niya kung gusto ko daw mabuhay ngayong gabi, kailangan kong takasan ang patay hanggang sumikat ang araw. Napalingon ulit ako sa lalaking patay at sa sandaling yon, Sir Jupiter, nagsimula na siyang maglakad papunta sa akin. Halos magtago na ako sa likod ng matandang babae dahil sa sobrang takot. Sir Jupiter, nang marinig kong kailangan kong takasan ang patay hanggang sumikat ang araw, parang nawalan ako ng pag-asa. Kasi sa itsura ng nangyayari, parang imposible yun. Sa harap ko, dahan-dahan ang naglalakad ang patay palabas ng kabaong. Mabagal ang galaw niya pero ramdam mo na may lakas pa rin siya. Hindi na ako nag-isip pa. Nakatingin lang ang matandang babae sa sobrang takot ko. Bigla akong tumakbo pabalik sa hallway papunta sa kwarto ko. Naririnig ko sa likod ko ang mabagal na tunog ng mga paa niya sa sahig na tiles. Dahan-dahan lang siya pero alam kong sinusundan niya ako. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong isinara ang pinto at itinulak ko ang kama para ipangharang. Halos manginig na ang mga kamay ko sa kaba. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong hindi pwede, hindi pwede. At dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko, kaagad akong nagdasal. Lumuhod ako at umiiyak na nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa nakatulog na ako. Kinabukasan, pagmulat ko ng mata, agad kong ginawa ay umalis sa lugar na yun. Hindi na ako nagpaalam at hindi ko na rin inalam ang sagot sa kababalaghan doon. Mas inisip ko noon ang aking kaligtasan. At mula nang umalis ako doon, wala na akong Hanggang naging dito na balita. lang. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa oportunidad na maibahagi ang ating kwento dito sa inyong channel. Mga kaibigan, kitang-kita ulit tayo sa mga susunod pang istorya dito sa ating channel. Stay tuned hanggang sa muli.